Yan, ito na pala yung sitwasyon dito sa reclamation, no. Ang laki na pinagbago simula nang nag-vlog tayo last month. So ito na yung makikita natin. Grabe, ang laki ng pagbabago. Yan, hello guys, panibagong update na naman tayo dito sa Manila Bay Reclamation, kung saan malapit tayo dito sa Lime Hotel. So last update natin dito, marami pang buhangin ito, marami pang buhangin. Pero ngayon napansin natin yung mga buhangin kinuha na nila. So binawi na nila. Ayan, siguro nilipat nila dun sa kabila. So ito na yung sitwasyon ngayon, naging dagat ulit etong Manila Bay, malapit po sa seaside. Nauna sila dito, tapos magiging buhangin itong area. So hindi na nila maiispatan yung karagatan. Mukhang itong mga buhangin na to posibleng tanggalin talaga at ilagay sa lugar na hindi tatamaan ang hotel. So nandito tayo malapit sa Lime Hotel. So mag-update lang tayo kung ano na yung status ng reclamation dito. So tara guys, ikot-ikutin lang natin tong reclamation. Mag quick update lang tayo dito sa development and progress dito sa Manila Bay Reclamation, na ang in charge po ay SM Prime Holding Incorporated. Yan, sila po yung nagpapalawak ng kalupaan dito sa Manila Bay. So sila yung nagre-reclaim. Yan, sa di kaluyuan guys, may makikita tayong mga tubo na nakalatag. Ayan, mga tubo. Tapos meron din tayong makikita na mga crane. Ayan, mga crane na ginagamit. Tapos meron din naman dito na ayan, yung mga habang tubo-tubo. Tapos ito ata yung naghihigop siguro ng buhangin. Yan, hindi natin sana nasaksihan kung paano nila ginawang katubigan ulit etong area, no. Gaano kaya ito kalalim? Yan, grabe, isang buwan, no. Laki ng pagbabago dito sa area. So ito, may mapansin pa rin tayo mga kalat dito sa Manila Bay. So hindi nawawala talaga yung kalat. Mukhang itong area siguro gagawin na lang talaga nilang dagat. Grabe, ang laki ng gastos nila, no, sa pinagagawa nila. Naglagay sila ng buhangin dito, tapos kinuha nila ulit, binawi. Yan, may napapansin tayong, ito hindi ko lang alam tawag kung anong tawag dito sa barkong to. Yan, comment na lang guys kung ano yung tawag dito, kung ano yung ginagawa niya, kung ito ba humihigop din ng buhangin o ano. Yan, so nandito naman po tayo sa seaside. Ito yung mga dati mga restaurant. Yan. So ngayon naging abandon na dahil sa ginawa dito mga reclamation. Dati ang daming namamasyal dito kumakain. Tapos ito naman yung Lime Hotel. Ayan, yung dinaanan natin. Yan, so abangan natin yung mga mangyayari dito sa seaside, kung magbabalik ang lindog na ulit. Yan yung huling punta ko dito, marami pang mga puno, mga kawayan. Ito yung mga kawayan, ayan, no.
Ayan, ayan yung mga kawayan na naka-display dito po sa taas. Pero ngayon pinagbubunot na kasi matatanaw na natin yung tubig, yung dagat. So may natitira pang mga buhangin, yan doon sa bandang dulo. Baka tatanggalin din yan. Mukhang tinanggal na lahat eh. Alam ko ang nagre-request lang kasi yung lime at saka seaside. Dapat sana hanggang doon lang sa may inakyatan natin kaganina. Pero mukhang tinuloy-tuloy na nilang tanggalin. Ayan no, ang laki ng gastos dito. Nagtambak ng buhangin tapos tinanggal. 'Di ba? Sayang yung project. Yan, iba talaga kung dagat yung makikita mo dito sa lugar ng river, seaside, no? Ibang iba talaga. Compare sa makikita mo lang puro buhangin na akala mo parang desyerto. Yan, dahil dito talaga sa reclamation na affected yung negosyo dito sa lugar ng seaside. Yan, dati panalong panalo tong seaside na to eh. Samahan nyo muna ako maglakad-lakad dito sa area para makita natin yung ganda ng seaside dito at nagkaroon na ulit ng dagat ulit. Bumalik na ulit yung karagatan. Ayan, pangalan po pala ng lugar ay Seascape. Sorry, nagkamali tayo. Seaside yung sinasabi ko lagi. Pasensya na po, nagkamali. Ayan, sana mapatawad nyo ako guys ha. Pasensya na. Na-excite lang talaga ako pamamasyal dito. Kaya hindi ko pala natandaan na Seascape pala yung tawag dito. Ayan, so nandito tayo sa Seascape. So yung nag-request Seascape at saka Lime Hotel na ibalik muli yung karagatan. Yan, so nag-walk tour muna tayo dito sa area ng Seascape. Yan, dati itong Seascape sikat na sikat dahil sa view sa seaside. Ayan, seaside kasi to, kaya magandang pagmasdan. Magandang tumambay, nakaka-relax. 'Di ba? Karagatan yung makikita mo. Yan, sa di kalayuan po mapapansin po natin yung port area. So ano kaya mangyayari dito sa reclamation, no? I-continue pa rin kaya nila o magbabago sila ng plano? Ayan, meron natin mga halaman na tumubo dito, no? Sana maayos tong lugar na to sa baba. Pangit tignan. Ayan, sana ayusin nila yung mga halaman para maganda tignan, no? Kung pwede. Ayan, opinion ko lang ha. Pero kung sa tingin nyo maganda ito, okay naman. Di go natin. Standby lang. Yan, gusto ko sana mag live update dito kaya lang mahina pala yung signal, hindi kaya, nakamatay-matay eh. Hindi siya 100% na kaya makapag live dito. Parang may signal jam dito sa area na hindi pwede tuloy-tuloy na mag live ka. Yan guys, ikutin natin yung Seascape dito kung natatandaan nyo pa yung lugar. Yan, so ito yung itsura ng Seascape ngayon. Parang abandonado na tuloy. Yan, sana marami ulit na mamasyal dito sa lugar na to. Yan, marami sanang pagkain dito. Sanggip, garden, unlimited, di ba? Ganda, maganda yung lugar dito eh.
Yan, dahil talaga sa reclamation, ayan, affected yung business dito sa Seascape. So dahil magbabalik po ulit yung Seascape at meron na po ulit silang nakikitang dagat, ayan na, gaganda na ulit. Yan dito dati po may nag-o-office dito eh. Pero ayun, nagulat ako pagpunta natin dito. Abandonado na tong area. Wala nang pumapasok dito. Dati puro mga Chinese na andito eh, pumupunta. Dito sa building na to. Pero totally wala na talagang laman itong building. Abandoned na. Ayan, hindi natin alam kung isa to sa part ng mga Pogo Hub, kaya inabandon. Yun, grabe, ang laki na nagbago dito, no? Simula nang nagbabag tayo araw-araw noon time nung year 2022. So lagi tayo dito pumupunta. Tapos yung pumupunta tayo dito, ayan, marami tayong nakakasamang mga vlogger. Tapos yung nagsimula ito, unti-unti nilang binubuhusan ng buhangin. Pero ngayon, yung last update natin, unti-unti na naman nilang hinuhukay. Kasi ito ngayon September, ayan, totally nawala na yung mga buhangin. So halos ilang taon na, magdadalawang taon na, ayan, since na bumalik tayo ulit para mag-update dito. Kaya lang, bihira na lang. So kada isang buwan pumupunta tayo dito para i-update itong reclamation nangyayari dito sa Manila Bay. Yan, kung mapapansin natin sa di kalayuan, mapapansin natin yung marami pa rin barko na naka-standby muna. Yan, tapos may makikita din tayo mga heavy equipment sa di kalayuan, yung mga backhook at iba pang gamit na ginagamit para sa pag-reclaim. Yan guys, ito muna yung latest update natin dito sa Manila Bay Reclamation Project. Ayan, try natin ulit bumalik sa next month kung ano na status ng reclamation dito, kung ito bang reclamation na to totally mawawala na o ililipat lang nila yung mga buhangin sa ibang lugar. So abangan natin, hindi natin masabi kasi wala tayong information na masagap dito. So kung ano lang yung nakikita natin ay lang yung i-update natin, so ibibigay natin information sa inyo. So guys, maraming salamat ulit. Ito ulit si JR Doria TV. Yan, ingat-ingat po kayo lagi. God bless po. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi, hapon, umaga, maging sa ibang bansa po. Ingat-ingat po, God bless. Shout out po sa mga silent viewers at saka sa mga sumisilip sa atin live. Yan, ingat-ingat po kayo lagi. God bless po. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you po. Hanggang sa muli.